po, welcome po sa aming YouTube channel na Saturday Vlogs dito sa Australia. Hello! Weekdays ngayon, Martes. Nakabihis kami kasi pupunta tayo ngayon dito sa Parramatta. Saan bang lugar yun? Dito sa Parramatta. Riverside. Sa Riverside, sa Parramatta area. Dahil ngayong araw ay nakaschedule na kami para sa aming Australian citizenship ceremony. So, officially, mamaya ay magiging Australian citizen na kami. Tama ba? So, i-share ko sa inyo kung ano yung mangyayari para pagka sa future manunumpa na din kayo pag sa Australian citizenship. Alam niyo yung flow, alam niyo yung magaganap. Pero recap lang ng mga naganap. Parang February, naging eligible na kami para mag-apply ng citizenship. Tapos, parang simula nung time na yun, nag-start na kaming mag-fill up ng mga forms. Madami rin siyang form pero hindi kasing dami ng pag-apply ng yung sa huling process ng visa dito, di ba? Madami din yung sheets. Medyo ganun din. Pero kasi alam mo naman na yung mga information doon. Tapos, ipapapirmahan ka nga sa isang kakilala mo na dapat kakilala mo siya ng more than a year na with specific profession. Tapos, hanggang mga March na ipasa na namin yung docs. May nag-exam na kami sa Australian citizenship. Tapos after ng exam na yun, naghintay na lang kami ng schedule nga para sa ceremony ngayon. So, ganun katagal yung hintayin nyo. Hindi naman yun ang standard na waiting time, pero yun yung naganap sa amin. Merong iba yata na mas mabilis, pero sa aming case, yun yung timeline ng aming application sa Australian citizenship. So, mamaya balitaan namin kayo kung ano yung mangyayari. Tapos, tingnan natin kung may i-share namin sa inyo yung konting video. Meron pala dito. Ano kaya yung Memorial Park? Sa park. Sa park. Madami na rin tao naglalakad papunta dun. Ayan, dito pala gaganapin yung ceremony sa Riverside Theatre. Aba, ang ganda naman dito ah. Ayun, dami na palang tao. Tara, pila na tayo. Bibigyan pala tayo. Thank you. Congratulations on becoming Australian citizens today. Congratulations, you are now a new Australian citizen. For those who come across the seas, with boundless place to share, with courage let us all combine to advance Australia fair. Ayan, pauwi na kami. Nagpalit ako ng damit para komportable kahit papano. Pag pala oras ng ceremony, kung ang nakasulat doon sa letter of invitation, kailangan nandoon ka sa dumating ka sa venue ng 1 hour before ng ceremony. So 1:30 yung sa amin, before 12:30 nandun na kami kasi mahaba yung pila ng registration. Kasi pag pumila pala kayo doon, ay yung mismong pila na yun na doon na ibibigay yung certificate nyo, yung Australian citizenship certificate. Tapos nun may pila na pictorial, pwede mo kayo magpumila sa pictorial. Kung ayaw nyo naman magpa-picture, okay lang din. Pero yung mismong pinaka-event talagang impuntong 1:30 nagsisimula, no? May konting speech, tapos
Yun nga, magpe-pledge ka, tapos kakantahin nyo yung Advance Australia Fair. Tapos after noon, closing speech na, tapos na. Tapos after noon, meron kayong pictorial sa, kung gusto niyo magpa-picture doon sa Lord Mayor, yung mayor ng council ninyo. Sa amin case, sa Parramatta Council. Ang tips lang namin, kung sakali na magse-ceremony kayo, search nyo yung mga lugar na pwede kayo mag-park. Kasi katulad dito sa amin, punuan yung parking, di ba? Tapos may bayad lahat ng parking. So, search nyo, tapos maagahan nyo kasi ang dami ring taong uma-attend ng ceremony kasi iniipon nila yun eh. Katulad sa case na ito, may bayad ang parking dito. 1 hour lang yata yung libreng parking, tapos yung sunod ay may bayad na. $9, $15 sa amin, kaya magkano? Ano nangyari? Kinuha lang. Hindi lumabas yung... Ayan, yan. Aba. Hindi lumabas. Kung magkano? Hindi. Kasi ang dilim eh. At the roundabout, take the second So, exit. nag-tap ka lang ano? Oo. Okay. Ayun, hindi namin alam kung magkano yung binayaran namin. Kasi nag-tap lang. Kasi madilim yung monitor. Ayan, so pauwi na kami. Nung pauwi na kami, may nakita kaming Filipino restaurant. Hindi namin alam na meron pala doon. Kumain na rin kami. Merienda lang. So, yung pinaka mismong ceremony ay mga 30 minutes lang. 2:00 tapos na kami. So, ano ba yung mga perks kapag ka naging Australian ka na? Una, pwede ka nang bumoto dito sa Australia. Required ka talagang bumoto kasi kailangan lahat ng Australian ay boboto, di ba? Oo. May fine kapag hindi ka bumoto. Tapos, pwede ka mag-apply ng Australian passport, which is maganda kasi kung pupunta ka sa ibang bansa, hindi mo na kailangan mag-apply ng mga visa. Di ba? Wala na mga visa. Tapos, pwede ka na rin magtrabaho sa government, mga agencies. Kasi nga, Australian citizen ka na. Okay. Kasama yun. Pwede kang sumama sa military force nila. Yun pa lang yung alam ko so far. Siguro may website or babasahin na pwede mo i-check kung ano-ano may mga benefits kapag ka Australian citizen ka na. So, yun lang yung naganap sa amin ngayong araw na ito. Hindi pala namin na close yung video namin tungkol sa nung nag-citizenship ceremony nga kami. So, ganun lang yung nangyari. Mabilis lang. On time talaga yung event. 30 minutes lang. Tapos na yung event. Tapos after nun, nag-picture kasama yung Lord Mayor nga ng council nyo. Pero after few days na naging citizen, Australian citizen na kami, parang para sa akin wala namang nagbago. 'Di ba? Normal lang. Normal lang na naging citizen ako. Ibig ko lang sabihin na hindi siya yung tipong isang bagay na ikakayabang mo or ano ba? Ano ba yung Na biglang magbabago ang buhay mo. Oo, kasi kumbaga lahat naman ng nandito sa Australia, karamihan ay magiging Australian citizen later on once na naging eligible ka at nakumpleto mo yung requirements, di ba? So kumbaga may nauna lang, mayroong later on magiging citizen sila. Kung ihahalin tulad ko yung pakiramdam na naging Australian citizen ako, parang katumbas para sa akin na yung nakapasa ka ng board exam. Kasi parang feeling ko nakumpleto ko na yung sa architecture. Nung nag-board exam ako, nakumpleto ko na yung journey ko na tapos na yung pag-take mo ng architecture. Parang ito din, ang na-feel ko nung time na naging citizen kami ay parang, hay salamat, tapos na yung pag-apply ng mga documentations. Parang ganun. Ikaw ba? Anong masabi mo porke naging Australian citizen tayo? Masasabi ko lang sa pagiging practical na yung pamumuhay mo, yung permanente na dito, although yung permanent resident ganun din. Kaya lang kasi kung PR ka, sakop ka pa ng ng Changes. mag-change sa mga batas. Pasabihin nila yung PR biglang ganito, o kaya pwede pa nilang mabago yung condition. So, unlike pag citizen ka na, independent ka na doon. Kumbaga, mas kampante ka na na... Mas kampante ka. Pero syempre, hindi
Hindi porket citizen ka dahil nanggaling tayo, syempre Pilipino tayo. Hindi ibig sabihin na Australia mayaman, angat sa buhay na dapat ma-feel mo rin na syempre ano na ako citizen. Parang hindi siya dapat umakit sa ulo mo. Kasi wala naman siyang, kumbaga, pag naging citizen ka, hindi ibig sabihin, biglang yumaman ka, biglang instant ganyan. yaman. Instant yaman. Kasi sa totoo lang, ang bibigay lang sa'yo na citizenship is puro lang siya privilege. Ibig sabihin, ipinagkaloob sa'yo. So dapat naging humble. Tapos kung anong opportunity yun, marami opportunity is mas lumawak, mas dumami. So nasa iyo na yan kung igagrab mo ba yun o hindi siya yung tipong citizen. Parang mas mapapadali yung pagkuha mo ng bahay, kotse. Hindi, tatrabaho ka pa din. Oo nga. Maraming OC dito, wala sila sariling bahay. Yung iba mahirap pa din, kaya hindi siya basihan ng pag-angat mo sa buhay. Kailangan pa rin magsipag. Kailangan mo magsipag at hindi rin siya basihan na nakaaangat ka sa iba. Kaya kung feeling lang ang pag-uusapan, mas masaya ang pakiramdam mo yung mag-grant ka ng permanent resident kasi maraming bagay na wala sa kamay mo. Kung may invite ka, kung yung requirements ba na ibigay mo kompleto. Di katulad ng citizen, aantay mo na lang yung panahon. Kumbaga nasa iyo na rin yun. Antay mo lang yung formality. Ayun. So yun lang, yun yung aming galing ni Del mag-explain, no? Yun yung aming point of view sa pagiging Australian citizen. Sana ay may na-share kami sa inyong information at saka yung experience nga namin sa buong journey namin dito sa Australia. Sana panoorin nyo pa rin yung aming mga susunod na videos. At maraming salamat ulit sa pagsuporta ninyo at pag-subscribe, pag-comment at pag-like sa aming mga videos. So, salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat kayo palagi, stay safe and God bless you. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye!